Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 20 ng buwan ng Oktubre. Hagupit ng bagyong Ramil, 7 katao ang naitalang patay. At may higit 5,000 pamilya ang apektado ayon sa OCD. Bulkang Taal sa Batangas at Bulkang Kanlaon sa Negros kapwa nag-alboruto ngayong Lunes ayon sa PHIVOLCS. Senado na bulabog naman sa sabayang earthquake, fire at rescue drills. Mga empleyado at bisita kasama sa simulated evacuation. Hirit na buwagin ang DPWH dahil sa mga kasong katiwalian sinupalpal ng Malacanang. Mga opisyal ng DPWH sa mga empleyadong sangkot sa mga katiwalian tatambakan ng mga kaso ayon kay Secretary Vince Dizon. Dating Mayor Luis Chavit Singson inireklamo ng pandarambong at graft ng mga taga Narvacan. Unang araw ng voters registration para sa barangay at SK elections, umarangkada na. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas bukas, diesel may tapyas presyo at gasolina may pagtaas. Mga bus terminal sa Pantalan at Paliparan naganda na sa undas. Kaligtasan ng milyon-milyong pasahero pinatitiyak. Hirit na mandatory face mask sa darating na undas hindi approve sa Metro Manila Council. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. 7 na ang naitalang namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Ramil. Ito ay batay sa report ng Office of Civil Defense. 2 naman ang napaulot pang nawawala sa Eastern Samar. At nagpapatuloy pa ang search and rescue operation sa ilang lugar. Batay sa tala ng OCD, umabot na sa 173,000 katao o 56,000 families ang naapektuhan ng bagyo. Habang ilang lugar din ay nakaranas ng malawakang brownout. Patuloy namang pinapaalalahanan ng otoridad ang publiko na mag-ingat at makinig sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan. Umabot na sa higit 38,000 pamilya o mahigit 133,000 individual ang naapektuhan ng Tropical Storm Ramil. Sa nabanggit na bilang, halos 14,000 pamilya ang nawalan ng tirahan habang ang ibang pamilya naman ay lumikas sa pamamagitan ng preemptive evacuation. Bukod dito, hindi bababa sa 7 katao ang napaulat na nasawi dahil sa bagyo. Kabilang dito ang ulat ni RH33 Benji Antioquia na 5 magkakaanak na nabagsakan ng puno sa lalawigan ng Quezon. May ulat din na natanggap ang Office of Civil Defense na 2 casualty mula sa Region 6 o Western Visayas. Nakalabas na ng bansa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ramil. Pero ayon sa Pag-asa, lalo pang lumakas ang bagyo habang ito ay palabas ng PAR at kumikilos patungo sa West Philippine Sea. Huling namata ng bagyong Ramil sa layong 440 kilometro mula sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur.
Naglay pa ang lakas na hangin aabot sa 85 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may bugso o gustiness na 105 kph. At ito ay patungo sa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Dahil palabas na, lumabas na ng par ang bagyong Ramil. Inalis na ang tropical cyclone wind signals sa alinmang bahagi ng bansa. Samantala, naibalik na sa normal na operasyon ang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na naapektuhan ng hagupit ng bagyong Ramil. Unang iniulat ni RH5 Val Gonzales na nasira ang Alas Asin Mariveles 69 kV Line 3 na nakaapekto sa customers ng Peninsula Electric Cooperative o Penelco sa Balanga. Ngunit ayon sa NGCP, na-restore na ang power sa naturang linya bago mag-alas 2 ng madaling araw. Una rito, naibalik ng NGCP sa normal operation ang Gumaka Atimonan 69 kV line sa lalawigan ng Quezon na unang binayo at sinira ng hagupit ng bagyong Ramil. Naglabas naman ng memorandum si NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gibo Teodoro para magsagawa ng regular na infrastructure audit at preparedness drills ang Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan. Ito'y kasunod ng malakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental at bilang pagganda na rin sa pinangambahang pagtama ng The Big One dito sa Metro Manila. Batay sa memo number 279 na may petsa October 14, ang pagpapalakas ng public information efforts upang maiwasan ang panic at misinformation sa publiko. Kaugnay ito inatasan ni Secretary Teodoro ang regional DRRM offices na magipaugnay din sa FIBOLS para sa kulang mga technical support. Samantala, mas pinaigting pa ng Philippine National Police ang kanilang paghahanda sa gitna ng pananalasa ng bagyong Ramil. Ayon kay Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy silang nakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at sa Department of Interior and Local Government para sa mas maayos at mabilis na koordinasyon. Dagdag pa ni Nartates, nag-deploy na rin ang PNP ng sapat na bilang ng kapulisan para makatulong sa mga gagawing clearing operations. Samantala, sa pinakahuling ulat panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyong Ramil. Nagsagawa ng earthquake drill ang Senado sa kalagitnaan ng hearing ng Senate Committee on Finance sa pagtalakay naman ng budget ng DPWH at Department of Agriculture. Nagsibabaan agad at nakisa naman ang lahat ng mga empleyado suot ang kanilang mga helmet at maging ang mga bisita. At ang mga senador ay lumahok din sa drill. Sa nasabing earthquake drill bilang bahagi ng paghanda ng Senado sa kanilang mga empleyado para maging handa rin sakaling maranasan ang malakas na lindol dito sa Metro Manila. Kaugnay ito ay nagsagawa din ng rescue drill ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection bago pa matapos ay kinasang earthquake drill. Samantala, kapwa nag-alboroto ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island at ang Bulkang Taal sa Batangas ngayong araw. Unang nagbuga ng abo ang Kanlaon kaninang alas 7:28 ng umaga kung saan tumagal ng 10 minuto at umabot sa 300 metro ang ash emission nito. Ayon sa FIVOC, sinundan pa ito ng panibagong pagbuga ng abo bandang alas 9:20 ng umaga. Samantala, nagkaroon naman ng minor magmatic eruption ng Taal kaninang alas 6:13 ng umaga. Tumagal naman ito ng 1 minuto habang umabot sa 500 metro ang taas ng ibinuga nitong usok. Sa ngayon, nasa alert level 1 ang antas ng Taal habang alert level 2 naman ang Kanlaon Volcano. Maging ang grupo ng mga negosyante ay naiinip na
Sa mabagal na aksyon ng gobyerno kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects at iba pang korupsyon sa bansa. Sa panayam ng Damdaming Bayan, sinabi ni ECO President, Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis, na nais ng business sector na agad mapanagot ang mga nadadawit sa mga katiwalian. Kasama sa nanawagan na agar aksyon ay ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce at maging ang Makati Business Club at iba pang grupo para maibalik ang tiwala ng publiko at maging mga investors. Ganito ang paliwanag ni Ginoong Luis Ortiz ng ECOP. Naiinip sila at parang wala nangyayari, no? At sabi nga nila yung ICI, malaki sana yung pag-asa namin na makakatulong, parang na-disappoint pa sila dahil ang tingin ng iba, wala namang parang ginagamit ng pan-dribble. Wala namang fit, ano? Nung una, kadali-dali magpa-uwi ng tao, kadali-dali mag-cancel ng passport, ba't ngayon yung mga prime suspect hindi man maiuwi at pinagtatalunan pa kung pwede cancel yung passport. Ayon pa kay Ginoong Sergio Ortiz Luis, kung record din lamang ang pagbabatayan, may mga dapat na makasuhan na at makulong, ngunit ni ang pagkanselangaan ng pasaporte ay hindi pa magawa. Nagbabala rin siya na kung abutin pa hanggang Disyembre bago may makasuhan at makulong ay baka hindi na matuloy ang Pasko dahil sa tindi ng korupsyon na dahilan para mapag-iwanan ang Pilipinas na makalapit na bansa. Naratong muli ang ECO President Sergio Luis Ortiz. Kung siya ng business sector really is ayaw nila nagbulo. Kailangan i-address to urgently. Otherwise, palala ng palala. Not even in the political area, dun sa investment, pahuli tayo ng pahuli, sa tourism, pahuli ng pahuli. Hindi mo sabi, baka mapuspo na Christmas. Wag naman. Naabangan nga namin tatambakan ang kaso ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways ang iba pang opisyal at tauhan ng ahensya na sangkot sa katiwalian. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon sa budget deliberation ng DPWH sa Senate Committee on Finance at sinabing bahagi ito ng kampanya para sa accountability. Ginawa nila ito kasabay ng koordinasyon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, Office of the Ombudsman at Department of Justice. Anya, may mga kinasuhan na sila sa Ombudsman kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan na hiwalay pa sa mga kasong iniharap ng ICI kaugnay sa mga proyekto ng SunWest Corporation at kumpanya ng mga diskaya sa Oriental Mindoro. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dizon. Filing of cases. That is unprecedented, Mr. Chairman. No, and I think you will see in the next few weeks and months of the sheer volume of cases that are going to be filed against people who are responsible within the department, who are responsible for these really unprecedented anomalies that have been done in the past years. And we are doing this closely with the Independent Commission for Infrastructure and the Office of the Ombudsman and the DOJ. Babalikan natin ang pang detalya ng ating mga balita. Isang opisyal ng US Embassy nagpunta sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ay pinalagaan, ito daw ay isang insulto at pakikialam. Samantala, mungkahing buwagin ang Department of Public Works and Highways. Tinanggihan ng Malacanang dating Governor Luis Chavit Singson, kinasuhan ng pandarambong o plunder at graft ng ilang taga Narbacan, Ilocos Sur. At bus terminal sa Pantala at maging mga paliparan, naghanda na sa kaligtasan ng ating mga kababayan ngayong panahon ng darating na undas.
ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, okay ka ba dyan? Alas 4:26. Ano ko, di ba? Mas mahal mo ko kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. 66 lakay. 66 days Yes. before Christmas. Ang bilis ng panahon. RH Break Time. Dahil 66 days na lamang Pasko na, abay kailangan mamigay tayo ng aginaldo. Pero bago yan, abay at sa ating mga balita, narito muna exciting na balita. Ngayong golden anniversary ng may Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan na instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali mga kuyang mga ateng. Bumili lamang na special marka Mega Sardines, Mega Mackerel, at siyempre Jim's Coffee Products. Kunin lamang ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala lang, itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code. Dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Makalma nagsasabing sali na sa Mega Millionaire promo. Mahala nyo, baka kayo na ang susunod na mananalo din ng Toyota Race. Tulad ni Daisy Sobrebega ng New Lucena, Iloilo. At si Nora Aini Saharan Usni ng Zamboanga City na nanalo naman ng 1 milyon. At narito na ang ating siyempre ngayong papalapit na ang Pasko, ha? Abay, sino ba ang ayaw magkapera? Ayan. Gusto ba manalo ng limpak-limpak na 500 piso? Hindi na pupulot sa kalsada yan. Tama. Ihanda na yung mga telepono dahil baka ikaw na ang susunod naming tatawagan mga kuya mga ateng. Hintayin lamang may wagang kring-kring. Ayan. Para magkaroon ng chance manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Ayan na, meron na. Ayan. Sino ang maswerteng tinawagan? Ayan. Nagkring-kring na daw lang. Nagkring-kring, si Kring-Kring Gonzales ba yan? Kumusta na nga kaya siya, ha? Ayan. Narito si Kuya Ivan Chris Ongko ng Sultan Kudarat. Kuya Ivan, magandang hapon po sa inyo. Awan. Hello. Anyamutan. Ayan, Kuya Ivan, kring-kring. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. At kung nasyuring manalo ng pera mga kuyang maateng, pumunta lamang sa Facebook page ng DZRH News at tignan na aming pinned post. Mag-register lamang po sa online form, ilagay ang tamang cellphone number at baka ikaw na ang mapalad na mananalo ng 500 pesos sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono. Si Kuya Ivan Chris Ongko ng Sultan Kudarat. Kuya Ivan, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon po, Sir Deo. Ayan. Good afternoon po. Diyan sa Sultan Kudarat, maraming Ilocano dyan eh. Ilocano ka ba, kuya? Opo, Ilocano. Sabi ko na nga. Paano nalaman na kayo? ba? Bakit maraming Ilocano sa Sultan Kudarat? Oo, maraming Ilocano sa Sultan Kudarat. Nag-migrate? Oo, ayan. Oo. Naggapan nyo dyan Ilocos Region. Taga Umingan, Pangasinan. Oh, taga Umingan, Pangasinan. Oh, kita mo, ha? Alam mo naman mga Ilocano, ano ha? Ano ba nga Strike tawag yan? anywhere. Ayan, Kuya Ivan Criso Ongko, eto na ang tanong ko, ha? Kung masagot mo ng tama, ayan, panalo ka na 500 piso. Sa darating na December 25, ayan, Christmas yan. Ayan, oo. Na. Ang tanong ko, Kuya Ivan Chris Ongko, sino ang magbe-birthday sa December 25? Sino? Ang magbe-birthday po ay si Jesus Christ. Ang galing mo, Kuya. Akala ko hindi mo masasagot eh. Kuya Ivan Chris Ongko, just again po, congratulations. Nangabak ka, itili mga gasot apo. Ayan. At mabuhay. Ayan, congratulations. Agyaman na, sir. Ay. Wala po, awan na nyaman na. Ayan. May tanim ba kayong malunggay sa bahay? Nagado, ma'am. Oh, nagado. Tama lang. Oo nga, legit lang ay. Yes, alam mo, Oran po ata namin. alam mo, May manong, malunggay. alam mo, anong Ivan Chris Ongko, ayan, sa Hawaii, madaling malaman kung ang mga tao doon ay Pilipino o Ilocano. Ayan. Specifically, Ilocano, lakay. Yes, Oo. pagka may nakita mong, Filipino flag. Anong Filipino flag? Ayun, marunggay. Ayan. Pagka may malunggay ang bakuran na isang bahay dun sa Hawaii, Legit. sigurado Pilipino o kaya Ilocano. Maraming salamat, Ivan Chris Ongko ng Sultan Kudarat. Thank you and congratulations. Maraming salamat po. Awan anyaman na apo at balikan natin ang ating mga balita. Standby sa ating mga reports, standby Let Narciso, standby Raymond at Paas. Ano ang latest mula kay Pangulo Marcos sa Malacanang? Pero eto ang bago, inireklamo ng kinasuhan ng plunder. Wow! Sa Office of the Ombudsman, si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Allah! Sa panguna ni Attorney Estelita Cordero ng grupong Warriors Tinarbacan Incorporated, isinampa nila ang plunder case laban kay Manong Chavit. Dati nitong at ang dati niyang Vice Mayor na si Pablito Sanidad Sr. Wow! At 11 pang dati opisyal ng Narbacan, Ilocos Sur. Sila ay nagsampa ng kaso at sinabing sangkot umano si Manong Chavit sa pagbili ng halos 10 hektaryang overpriced na lupa na pagmamay-ari ng Western Textile Mills Incorporated na nagkakahalaga ng 149,961 pesos. Ang kata ni Cordero, kumita si Chavit Singson at makasabwat ng halos 100 milyong piso dahil ang totoong halaga lamang ng nabiling lupa ay 49,987 lamang. Wow! Hiniling ng grupong Warriors Tinarbacan Inc. sa ombudsman na makulong. Makulong si Chavit Singson at iba pa kabilang na ang pagpapataw ng preventive suspension. Saan nakaupo ngayong mayor ng Narbacan, Ilocos Sur na si Mayor Edna Sanidad na nun ay konsehala pa lamang. Aba? Edna Sanidad, kamag-anak ni Pablito Sanidad Sr. Hinihingi rin ng mga complainant na ibalik ni Chavit Singson at mga kasabwat ang 99,974,000 na mano'y kinita nila sa pagbili ng overpriced na lupa. Wow!
Sa iba pang balita, muling kakausapin ng mayorya sa Senado si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson para makumbinsing bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee bago ang sesyon sa Nobyembre Agis. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, 50-50 pa ang tsansa na babalik bilang chairman si Lacson, ngunit umaasa pa rin siyang papayag ang senador dahil sa paniniwalang maganda ang naging takbo ng pagdinig nang siya ang namuno dito. Kabilang sa mga pinagpipilian sanang pumalit kay Lacson ay sina Senators J.V. Ejercito, Kiko Pangilinan at Raffy Tulfo, ngunit lahat sila ay tumanggi kaya si Senator Erwin Tulfo ang itinalagang acting chairman. Hindi pa nagpapatawag ng hearing si Tulfo dahil siya ay dumalo sa event ng Department of Migrant Workers sa Italy at ngayon ay nasa Geneva, Switzerland naman para sa Interparliamentary Union Conference. Maliban sa controversial na ghost at substandard flood control projects, lumalawak na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa farm-to-market roads, mga ospital at super health centers, pati mga irrigation project. Ba, yung mga ikulong si Chabit. baka mauna pa si Manong Chabit na makulong kaysa yung mga involved sa flood control scandal. Samantala, hatawin natin ang mga report mula sa Malacanang. Sentimiento ng mga negosyante sa gitna ng issue ng korupsyon at mabagal na pagkilo sa laban sa mga sangkot dito. Abay kinilala o kaya'y tanggap ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin natin kung ano ang gagawin ngayon ng Pangulo. RS number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Misteya, ramdam daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sentimiento ng mga negosyante sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Reaksyon ito ng Malacanang sa panawagan ng malaking grupo ng mga negosyante sa bansa na gumawa ang Pangulo ng mabilis na hakbang laban sa malawakang korupsyon sa flood control at infrastructure projects. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ginagawa ni Pangulong Marcos ang nararapat na aksyon para tugunan ang problema. Kaya nga anya iniutos nito ang pagtatag sa Independent Commission for Infrastructure para magsagawa ng malalimang investigasyon sa mga anomalya. Binanggit rin ni Castro ang pag-freeze ng assets at pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Orders sa mga sangkot sa kontrobersya. Gayon din ang rekomendasyong kasuhan si dating Representative Zaldico. Ay kay Castro, patuloy pa ang ginagawang investigasyon para mapanagot ang mga dapat managot sa katiwalian. Narito si Jose Castro. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anong activities ng Pangulong Bonget ngayong Lunes? Walang binanggit ang Palasyo Lakay kung anong schedule ni Presidente ngayong araw. Ayan, wala rin siyang vlog, ang tawag nun? Podcast? Wala pang bago Lakay. Walang bago. Ayan. Walang bagong issue. Beauty rest ang presidente. Kapag ganyang walang abiso Lakay, ay ibig sabihin merong private meeting. Pero hindi rin kasi kinumpirma ng Malacanang. Walay ko, papakula lang ng buhok yan. Parang hindi mo malamangan Lakay. Kaya nagpapaface siya. Okay, maraming salamat Miss Lata mula sa Malacanang. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Maraming salamat Miss Let. Samantala Senator Ping Lacson pinag-iisipan ng bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Idatan mo balitang yan. RH28 Raymond Agpaas. Raymond. Misteya Mayor Aminado si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na pinag-isipan na niyang bumalik na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay batay sa kanilang pag-uusap ni Senate President Tito Soto at base na rin sa kagustuhan ng makasamahan sa mayorya. Ngunit sinabi ni Lacson na dapat ay nakahanda sila ni Senate President Soto sa maaaring maging epekto kung babalik siya na maging chairman muli ng Senate Blue Ribbon Committee.
dahil posibleng may kakalas sa kanila sa mayorya at lilipat sa kabilang grupo at maaring mawala sa kanila ang Senate presidency. Si Senador Erwin Tulfo ang italagang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos mag-resign si Lacson noong October 6. Ngunit sa pag-uusap ng mga senador ng mayorya, si Lacson pa rin ang kanilang choice na bumalik na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon naman kay Senador o Senate President Soto, hindi ito natatakot na mawala sa pwesto. Maisulong lang yung kagustuhan ng ating mga kababayan na magkaroon ng accountability at transparency. Mula sa Senado na ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng budget ng Department of Public Works and Highways. Mayor. Ayon nila kay Marcoleta, ayan, Ping Lacson ang gusto. Kung malipat ang mayorya doon sa minorya, maaring bumalik siya naman, Mayor. Siya man ang babalik kung sakasakali. Bakit pagka minorya ba, hindi pwede maging chairman ng Blue Ribbon? Normally, Mayor, kontrolado ng majority yan dahil yun ang kasama sa isa sa, kung tutuusin, pinakamakapangyarihang komite pagdating sa usapin ng accountability sa gobyerno. Ayan. Kumusta ang budget ng DPWH? Binawasan na, dinagdagan dahil sa mga, sabi, ang laki-laki ng budget ng public works, binubulsa lang, baka pwedeng bawasan. Binawasan ba o dinagdagan? Di ba binawasan na nga ni Presidente, tinanggal yung 250 plus billion na budget para sa flood control. Kaya ito yung pinag-uusapan kung saan nila ililipat itong mga pondong ito. Siyempre, kanya-kanyang advokasya yan. Gaya ni Senator J.B. Ejercito, gusto niya sa health dahil yun ang kanyang advocacy. Dagdagan din yung health at iba pang mga proyekto din naman na kinakailangan ng ating mga kababayan. Sang-ayon doon sa proposal ni Senator JB, pero bago dagdagan ng pondo ng DOH, tanggalin mo na yung health secretary. Palitan. Bakit naman lakay? Baka mapunta rin sa wala. Ayan. Baka pambili lamang ng pa-expire ng mga gamot na mahal-mahal. Bakuna. Seminar. At baka maubos sa biyahe abroad. Nasa abroad na naman. Ngayon ba? Bira. Kapal naman ng sekretary niya. Kaka-inspection lang sa kung saan, tapos ngayon abroad agad. Hindi nga mapasyalan yung mga pasyenteng naghihingalo sa mga government hospitals. Panay ang biyahe. Kapal. Nasa bansang Fiji. Ba? Ano pinagagawa nito, ha? Di ba pinapagalitan to ng presidente? Ano ba ginawa sa Fiji? Anong seminar yun? Mr. President Apo Lucas, di ba kayang pagalitan nito? Anong pinagagawa nitong health secretary? Diyos ko. Anyway. Baka may pina-perfect na study lang. Ganon? Bibili ba ng doon? May bakuna bang pa-expire na doon? Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado na ngayon nga ay patuloy pa yung budget deliberation dito sa budget ng Department of Public Works and Highways. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond Adpas. Ayan, pwede sa DepEd. Ayan, ilagay dyan. Yung dagdag na pondo aalisin sa DPWH. Pero bago ang ilang pang mga reports, standby Edniel Parosa, standby Noche Kakas. Abay, batiin mo natin ng happy birthday. Si, mga brethren, mga kuyang. Birthday ngayon ni Mayor Noble Admiral Mayor Artemio Abu ng Malbar, Batangas. Alaga diyang pabarik, kuyang Mayor. Happy birthday din kay Brad Attorney Cesar Brillantes. O yung mga taga NCRF, batiin nyo si Kuyang Rolly Estepa, birthday niya ngayon. At mga mista sa PMA Sandigan 82, birthday naman ni Mayor Cesar Arresa. At happy birthday din kay yung mga taga Paranaque, birthday ni Congressman Brian Yamsuan. Ayan. Wala bang blowout sa mga taga Paranaque? At kay Yusek Niña Taduran ng Dar.
at si Governor Richie Richie Inares ng Rizal. At siyempre ating VP for Finance, Roda Miranda Mistea. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Roda. At siyempre kay Raymart Baria ng Metrobank Vito Cruz Ross Boulevard. At siyempre si Gian Velasco, happy birthday din. Pagbati mula kay Reggie Berba at Goya Magno. Babalikan natin lang pang mga reports, oras Mistea. Ganap ng alas 4:53 ng hapon. Balikan natin ang mga reports. Report mula kay Edniel Parosa. On leave na dating PNP Chief Nicolas Torre III. Kasama pa rin tatanggap ng PNP bonus. Abay, dapat lang, nakalib lang naman eh. Kumusta na siya? Anong ginagawa niya ngayon? Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay pampataas ng moral ang pag-aproba ng Department of Budget and Management sa performance-based bonus o PBB ng Philippine National Police. Yan ang sinabi ng Directorate for Plans ng PNP. Kasabay ng balitang anumang oras ay maaari nang matanggap ng hanay sa ATM ang paghahatiang 3.3 billion pesos. Ayon kay Police Colonel Wilson Santos, Chief of Plans and Programs ng DPL, kabuang 225,545 na pulis ang makatatanggap ng PBB. Pero hindi kasama dyan ang mga napatunayang guilty sa kanilang hinaharap na kaso bilang bahagi ng palatuntunan ng naturang bonus. Pakinggan natin si Police Colonel Santos at Police Colonel Veronica Agustin, Budget Division Chief ng DPL. Mag-eyeball na po ang ating mga pulisan. So, ano po ba ang PDB? Ito po yung insentibang binibigay ng ating gobyerno para po sa mga ating mga halim ng kapulisan, mga kawali ng gobyerno nag-perform o gumagawa ng katapakan sa kanilang mga trabaho. And as to the release, the Finance Service will release it anytime directly to the ATM of the PNP personnel. Kinumpirma naman sa Camp Crame ni Police Colonel Agustin na kabilang nga sa mga mabibigyan ng PBB ang on leave na si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ngayon man, nakabatay raw ang kanyang makukuha sa kanyang rango noong 2023 dahil ito ang fiscal year ng bonus. Ang 4-star rank ay nakakakuha ng 68,000 pesos na PBB, habang ang 1-star general makatatanggap pa rin naman ng 41,000 pesos. Agosto, nangaprubahan ng mandatory special privilege at service leave ni General Torre na nananatiling aktibong 4-star general kahit pinalitan bilang PNP Chief. Sa ngayon, ang dating PNP Chief ay nag-oorganisa lakay ng isang fun run para sa kanyang advokasya laban sa pambubuli. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba, okay, advocacy laban sa pambubuli. Sabi ng mga DDS, binubuli ang mga Duterte, mga group. Okay. Sino ba ang tunay na bully, Lakay? Report mo lang kay Noche. Bucor at NCIP nagkasundo sa paglikha ng collaborative framework para sa paggamit at pagpapaunlad ng ancestral domain land sa iba't ibang rehiyon. Idatal mo ang balita, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Tayata Lakay, nagsanib ang puwersa ang Bureau of Corrections at National Commission on Indigenous People para lulikha ng collaborative framework para sa paggamit at pagpapaunlad ng ancestral domain land sa iba't ibang rehiyon sa ilalim ng jurisdiction ng NCIP. Sa isang Memorandum of Understanding na nilagdaan ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. at NCIP Chairman Dr. Margie Grace Pascua, nagkasunod sila sa layunin ng pagtatatag ng panrehiyong kulungan at mga penal farm na sumusuporta sa reforma habang isinusulong ang socio-ekonomikong pag-unlad sa loob ng mga katutubong komunidad. Gagamitin ng Bucor ang more or less 1,000 hektarya ng ancestral domain land sa bawat region kung saan kinikilala ng NCIP ang ancestral land holdings na bahagi ng pagpapatupad sa ilalim ng RA 10575 o ang Bureau of Corrections Act of 2013. Sa panig ni Dr. Pascua, kinatuwa niya ang paglagda ng MOU kung saan ipinagdiriwang ngayong ika-31 buwan ng mga katutubo na nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa paghahangad ng katarungan at inklusibong paglago. Sa ilalim ng MOU,
Tumang-ayon sila na bumuo ng o pagbuo ng technical working group. Arit sa 27 na chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, buenas tardes, Noche Kakas. Samantala, balita mula sa abroad, mula sa Israel. Nako, talaga naman ha? Abay, katatapos lamang yung ceasefire. Ayan, gera na naman. Baka na naman lang. Muling nagpakawala ng nagsagawa ng airstrike sa Gaza. Ayan, sa grupo ng mga Hamas. Ang Israel, mapatapos na barilin ang dalawa nilang sundalo. Sa nangyaring airstrike ng Israel, 44 ang namatay. Ang detalye mula kay James Galange. James. James. Ceasefire. Go. Lahat sa ngayon ay balik ceasefire na ulit ang puwersa ng Israel at militanteng grupong Hamas matapos sumiklab nga ang kaguluhan sa bahagi ng Rafah na malapit sa border ng Egypt, kung saan nasawi ang 44 na katao, kabilang ang isang babae at isang bata base sa ulat ng mga aid agency. Ayon sa Israel, sumagot lamang sila ng airstrike sa Gaza matapos masawi ang dalawa sa kanilang mga sundalo na putukan umano ng grupo ng Hamas na nasabing lugar. Ngunit depensa naman ng Hamas, matagal na umano silang walang koneksyon o komunikasyon sa mga militante roon at patuloy lamang silang sa pagsunod sa napagkasudoang peace agreement. Habang ilan pa nga sa pinagdidebatihan ng dalawa ay ang kinakailangan na nga bang i-disarm o isuko ng mga militante ang kanilang mga armas na ngayon patuloy pa rin tinatalakay. Ngayon ay muli nang pinayagan ng Israel ang pagpasok ng mga tulong mula sa iba't ibang mga aid organization papasok ng Gaza. Ito si James Galange ng DZTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang sports. Carlos Yulo hindi nalalahok sa Southeast Asian Games dahil sa one medal limit. Idetalye mo ang balitang yan, Millie Borja. Hindi sasali si Filipino gymnastics star Carlos Yulo sa Southeast Asian Games sa Thailand sa darating na Disyembre dahil sa panuntunang nagdilimita sa kanya na makakuha lamang ng isang medalya. Kinumpirma ito ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion at sinabing ipinagkatiwala na ni Yulo sa kanyang mga kakampi ang pagre-representa ng bansa sa nasabing palaro. Ayon kay Carrion, hindi nasasali si Yulo matapos ipatupad ng Thailand ang nasabing regulasyon na naglalayong limitahan ang bilang ng mga medalyang maaaring makuha ng isang gymnast. Gate niya, hindi umano iniisip ng host country ang mismong mga atleta, kundi ang mga medalyang kaya nitong makuha. Ito nang ikalawang beses na magpapatupad ang host country ng medal cap sa gymnastics. Isang hakbang na itinuturing na para maiwasang mangibabaw muli si Yulo na nagwagi ng 2 ginto sa 2024 Paris Olympics. Noong 2019 SEA Games na ginanap sa Pilipinas, nakuha ni Yulo ang 2 ginto at 5 pilak at mas pinaghusay pa ito sa 2021 edition sa Vietnam kung saan nakuha niyang 5 pang ginto at 2 pilak. Noong 2023 SEA Games sa Cambodia, nilimitahan naman si Yulo na makakuha lamang ng 4 sa pinakamataas na 7 medalya sa men's artistic gymnastics. Gayunman, nakuha niya pa rin ang 2 ginto sa individual all-around at parallel bars at 2 pilak sa team at steel rings. Sinabi ni Carrion na matagal nang in-announce ang pagpapatupad ng medal limit at idinagdag na mismong si Yulo ang nagpasyang magbigay daan sa kanyang mga kakampi. Dagdag pa ni Carrion, tinanggal din ng Thailand ng individual all-around at team events, kaya't mas pinili ni Yulo na hayaang manguna ang iba pang Pilipinong gymnast sa darating na palaro. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Hindi raw Miss Universe, Miss International. Miss Grand International. Grand International. Newly crowned Miss Grand International Emma Tiglao nagpasalamat sa lahat ng sumuporta. Viral reactions ng pageant fans sa crowning moment. Balikan. Idatay mo balita, Angelica Cosme. Dream come true para sa Pinay beauty queen na si Emma Tiglao ang pagkapanalo sa nagdaang Miss Grand International pageant. Ang 30-year-old Kapampangan journalist, punong-punuan niya ng pasalamat ang puso. Para kay Emma, higit sa likes,
Simbolo ng bayanihan ang naging daan kung bakit niya nasungkit ang country's Power of the Year matapos makatanggap ng 1 milyong heart reacts sa binuksang botohan online dahilan para makasecure ng automatic spot sa top 20. Heto nga't ating balikan ang ilan sa mga nag-viral na reaksyon ng pageant fans sa back-to-back victory ng Pilipinas sa Miss Grand. Philippines! Samantala, kasunod naman ang pagkapanalo ni Emma, dumalo ito sa Bangkok International Fashion Week 2025 na siyang first ever appearance ng Pinay Beauty Queen bilang Miss Grand International. Batay sa anunsyo ng MGI organization, matapos sa Thailand, India naman ang host country ng prestihiyosong pageant sa susunod na taon. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Angelica Cosme at congratulations kay Miss Emma Tiglao, Miss Grand International. At may pahabol na pagbati Miss Thea, batiin daw natin na happy birthday. Happy birthday! Ang mga batang San Miguel, si Ma'am Karen Ramos at ni Karen Cabalya, si Michi Tangonan at Mr. Edward Macabebe. Ayan. Mga batang San Miguel, magpapainom sila ng Emperador. Happy birthday! At ayon kay Mr. Michael Ismaygay, how much? Ang ating business correspondent, ang palitan ng dollar ngayon, 58 pesos and 17 centavos. Ayan, kaya mga dollar ninyo, itago nyo muna. 58 lakay. 58.17. At yan ang kabuhan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pet Shocker Poos. Mga balansyadong balita, susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Merry Christmas. Merry Christmas!